Isang matagumpay na technical researcher ng Lung Center of the Philippines si Beth Leyva. Upang lalong maging bihasa sa naturang propesyon, naging masinop siya sa kanyang masteral thesis. Subalit ang patuloy sanang pag-angat ni Beth sa naturang propesyon ay naudlot nang masunog ang Lung Center at naging abo ang kanyang thesis na naging simula ng kanyang pagsadsad. Talagang I had no hope. Everything was in rubbles. Bagamat naging abo ang mga pangarap ni Beth, ito naman ang nagsilbing hudyat upang magbukas kay Beth ang isang kabanata ng pakikipagsapalaran. Sa katahimikan dala ng bighati ay kanyang narinig ang isang munting tinig. I've always wanted to be in control and God is asking me, would you now let me be in control? I was very afraid. Pero in the midst of the fear, mayroong peace. Sa tulong ng training ng Asian Center for Missions o ACM, nakatapak si Beth sa bansang mahigpit sa Kristyanismo. Upang mapangalagaan ni Beth at ang kanyang mga kasamahan, ay minarapat niyang huwag banggitin ang naturang bansa. Sa pakikipagsapalarang ito ay sadyang panakipbutas lamang ang kanyang pagiging guro upang maisagawa ang tunay na layunin ng kanyang pagpunta sa naturang bansa. Ang pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa kanila. Siguro yung fulfillment, when you have a glimpse of eternity, o hindi lang siya for physical, kasama yung spiritual, knowing in your heart that you made a difference. And it's not you actually, it's really God in you. I think God has given me a deeper appreciation of who He is in my life. Pagkatapos ng 5 taon ay nag-expire ang visa ni Beth sa bansang pinaglingkuran. Bagamat ginagalang ni Beth ang kanilang mayamang kultura, wala siyang nagawa nang siya ay kinwestiyon ng gobyerno nito sa tunay na pakay ng kanyang pananatili sa naturang bansa. Pero yung takot ko was for the people, baka may mabanggit ako na ma-implicate. And I know for the locals who will still be there, it meant a loss of job. Sinamantala ni Beth ang pagkakataong ito na ibahagi si Jesus sa mga pulis na humuli sa kanya. Isang babaeng pulis ang tila lumambot sa mensaheng narinig mula kay Beth. She really was asking question, why should I put myself into this trouble? So siguro nakita niya yung joy. Kahit na I was interrogated for 3 hours at a time for 2 days. Sabi niya, why can you still smile? Why can you still be happy about the whole thing and be gracious to us? Even when we hugged, mararamdaman mo talaga na she was touched. Mahigpit ang pamahalaan ng naturang bansa sa mga katulad ni Beth. Bagamat alam nila na misyonaryo ang mga English teachers na Pinoy, sinisikap nilang mapanatili ang nakagawiang relihiyon na Islam at Budismo. Kaya hindi nila hinahayaang maipalaganap si Hesukristo sa kanila. Kung sakaling bumalik si Beth, ay siguradong mahigpit na pagmamatiyag ang gagawin ng mga pulis. Taong 2005, nang umuwi sa Pilipinas si Beth at hindi na bumalik sa naturang bansa. Nagpatuloy ang pakikipagsapalaran ni Beth bilang misyonero sa Africa. Kung sagot ng pamahalaan ng unang bansang kanyang pinaglingkuran ang pabahay sa mga guro, sa Africa, siksikan sila sa iisang kwarto. Bukod yan, ang maliit na sahod, ang kawalan ng tubig at kuryente, ang sakit na malaria at HIV ay ilan lamang sa mga kondisyong sumalubong sa kanya. Nangyari din kay Beth ang kinatatakutan, dinapuan siya ng malaria. Yay! Finally, I'm an African because I have malaria. I was very excited. Then I have something to, be part of the community with. Naalala ko pag nagpapa-blood test kami, kasi ang katabi ko dun, mga nagpapatest for HIV/AIDS eh. Sobrang, di ba, jolly-jolly lang. It made me be sober and be thankful to God na, God, yung mundo ko, hindi ganito. I feel so honored, that I can, just waiting in line, be able to talk and share the hope that I have. In Jesus. There was one time na nag-outreach kami and nasugatan niyo isang bata, siguro mga 7 or 8 years old. And I just cleaned his wound. The boy said, when I grew up, I wanted to marry someone like her. So sobrang, alam mo yun, yung feeling na, nung nakwento na parang, it's just a band-aid. But you've touched somebody. Yung care lang na merong mag-aalaga sa kanya. May isang area na kami na pinuntahan. How come lola na to, nandun siya sa lupa, nagkakalkal na lang siya ng lupa. We spoke healing to her. And this lady was not able to walk. So when we saw her, she walked. So there was no magic. It was just straightforward prayer. It's not about you. It's really about Jesus. And He just wants to touch people. Minabuti ni Beth na bumalik sa Pilipinas matapos ang matagumpay na pakikipagbuno sa sakit na malaria. Sa bagong lakas at kagalingan na kanyang natamo mula kay Jesus, nagsusumikap muli si Beth na makalikom ng sapat na pondo upang makabalik sa Africa at maipagpatuloy ang kanyang misyon.
my greatest adventure would still be seeing the face of God. And no one can take that away from me. So seeing the face of Jesus, I've always seen it in the faces of different children who has allowed me to touch their lives and whom I have allowed to also change mine.